legislation at iba't iba pang mga problema ng Pilipinas. Kaya mga kabataan ng NCC, kabataan ng National University, kabataan ng CEU, at kabataan mga tagapakinig, tayo ay patuloy na lumabas ng tangan. Tayo ay patuloy na lumabas, mag-walk out kung kinakailangan para ating ipanawagan ang pagpapalagot hindi lamang sa mga profesional, kundi ang mga pagpapalagot nito. Sinong panghawa ang mga pagpapalagot nito? Diba? Hindi ba ang administrasyon ng Congress Senate ang patuloy na nagpapahirap sa atin ngayon? Kasama at bilang instrumento ang imperialist ng UN, tayo ay patuloy na nahihirapan sa mga. Tayo ay patuloy na nahihirapan sa ating edukasyon. Kaya kayo, dahil na ngayong hapon ay hindi matapos sa programang ito ang ating kapupuan na mawala ang fraksyon, ibalik ang ilaw at ibalik sa atin ang flexibilidad ng maayos at administrasyon. Kaya mga kabataan, ang mga kabataan na malawan. Upload na kagad. Upload na. Kaya ito. Dapat nga isingit yung dami ng pulis na doon. Yun ang ano mo. Ano ang intro mo. Yun nga dapat edit ko pa makagad. Ngayon ay lumalaban. Bakit nga ba nandito ngayon ang mga kabataan sa lansangan na malapit sa Mandala dahil tayo ay galit na wala pa rin napapanagot sa mga kurap na mga pinagtuturo ng mga kinikilaan, itong mga senador, itong mga kaupalitan at itong mga kontrabista. Ngayon, malinaw naman sa atin, talakayin natin ang budget. Ito lang ang nasasabi ng pagbahan ni Marcos Jr. ang napakalaking budget para sa pasismo. Bago tayo tumuloy doon sa pasismo, talakayin natin na sobrang baba, walang budget ang sektor ng edukasyon. Diba? Kasi makikita natin dito na salat sa pondo si Marcos Jr. ang pondo para sa mga ayuda niya, sa mga program niya. Nakikita na nakakagalit, di ba? Na walang budget, sabi ni Marcos Jr. Hindi na daw sila magdadagdag ng budget para sa ating edukasyon. Malinaw, sabi na never na siyang magbibigay ng napakalaking budget. Ngayon, dito, ilang nasa loob ng Kongreso, ang kabataan party ay humindi sa budget na gusto ni Marcos Jr. Dahil gagamitin lamang ngayon para sa pasismo, maslupin